Chapter 22. Ang huling semester para sa mga piling klase ay malapit na matapos. Bago magsimula ang actual na pag-aaral, ang mga estudyante ng medisina ay nagsasaya sa kanilang huling pagkakataon para mag-party hanggat maaari. Mag-inom, tumambay kasama ang mga kaibigan, gumala, makipag-date. Pero nakakatawang isipin, nananatili akong nakafocus sa MindBio project. Sa mga oras na ang winter break ay malapit ng matapos, nakikita kong malapit ng matapos ang RI-84 na project. Pasalamat naman dito ang manager ng MindBio kay Jin Hyun. Salamat. Sagot naman si Jin Hyun. Wala naman po yun masyado. Salita naman ulit ang manager. Hindi, kung hindi dahil dito, ang aming kumpanya ay babagsak. Salamat. Sa isip naman ni Jin Hyun. Kahit wala ako, ang MindBio ay lalaki sa loob ng 1 o 2 taon. Pakiramdam ko kinuha ko lahat ng credit. Ginagawa ko lang naman para sa pera. Sa isip naman ng manager. Meron siyang karapatan na maging arogante. Pero maswerte kasi ang kanyang personalidad ay disiplinado rin. Kagaya ng kanyang talino. Nakangiwi naman dito ang mukha ni Jin Hyun. Nagsusulat naman dito si Jin Hyun. Ang pag-grafting sa antibodies hanggang sa immunochromatography analysis procedure ay talagang epektibo, kaya naniniwala ako na kailangan nating gumawa ng kaunting adjustment. Tanong naman ang manager. Tama, pero magsisimula na ang mga pangunahing klase, sa tingin mo makakapagpatuloy ka pa bang makatulong dito sa proyekto? Sa isip naman ni Jin Hyun. Sa totoo lang, sa termino ng pag-aaral, kahit buong gabi ay hindi sapat. Sagot naman si Jin Hyun. Actually, kapag nagsimula na ang mga pangunahing klase, sa tingin ko hindi na ko makakapagbigay pa ng tulong. Nalugmok naman ang manager. Ganun ba? Naiintindihan ko, ang proyektong RI-84 ang tunay naman talagang manager ay ikaw. Napaisip naman si Jin Hyun nang makita ito. Naaawa ako sa kanya, pero kahit naman nag-aral na ako ng medical field noon, wala namang katiyakan ng grado na makukuha ko dito. Salita naman si Jin Hyun. Gagawin ko, gayunpaman, tapusin ang lahat ng importanteng bagay bago matapos ang winter break, kaya naman kahit na wala ako dito, wala nang magiging problema sa mga susunod. Napatanong naman ang manager. Magagawa mo ba yan? Napatingin naman si Jin Hyun sa kalendaryo at sa isip nito. Meron na lamang akong halos 1 buwan bago matapos ang winter break. Napangiti naman si Jin Hyun at sabing, meron pa naman tayong oras, sa tingin ko posible. Nagalak naman ang manager. Sa isip naman ng manager. Napakasipag na estudyante. Pero sa isip naman ni Jin Hyun ay pera lamang. Lumipas na nga ang mga araw ay sinasabing, natapos na ang winter break at sa kalagitnaan ng Feb. Sinimulan na namin ang aming lecture sa osteology, 1 linggo bago magsimula ang pagbabalik sa school. Ito ay madalas na ipinahayag bilang ang tunay na simula para sa isang medikal na pag-aaral. Nagbubulungan naman ang mga estudyante. Napakalamig. Magiging mahirap ang osteology, di ba? Pag hindi mo nakabisado, hindi ka nila papakainin o hahayaang matulog. Bulong-bulungan din ang iba. Paano mo mami-memorize ang lahat ng iyan sa loob lamang ng 2 araw? Kaya ba nila tayo pinipilit mag-camp bago ang simula ng school? Salita naman di si Haimee. Malapit na tayong umalis, andito na ba ang lahat? Sagot naman si Sangmin. Lahat ay andito na, maliban lang kay Jin Hyun, siya ay masyadong busy dahil sa mga personal na bagay. Napasigaw naman dito si Jin Hyun. Paano makakasurvive si Jin Hyun sa paglaktaw sa osteology,
Ito ang batayan ng medikal na pag-aaral. Salita naman ng iba. Tama, kung hindi niya ito alam, hindi niya magagawa ang anatomy. Hindi mo lamang nalalaman ang mga buto, natututunan mo din ang mga terminologies at procedure dito. Kaya naman hindi mo ito maaaring ipagliban. Tinawagan naman dito ni Amy si Jin Hyun. Ano bang ginagawa niya habang nagliliban sa osteology? Hindi ito gag-ana. Nagriring naman dito ang phone ni Jin Hyun at sinagot niya eto. Hello. Salita naman si Amy. Ikaw, Kim Jin Hyun, hindi ka ba talaga pupunta? Napakamot naman sa ulo si Jin Hyun. Ang proyekto na ginagawa ko ay hindi pa tapos, kaya hindi ako makakaalis, hindi naman ito mandatory. Sagot naman ulit si Amy. Kahit na hindi pa, sino ang nagliliban sa osteology? Patuloy naman ni Jin Hyun. Salamat sa pag-aalala pero patawad, halos matatapos na ito, kaya gagawin ko makakaya ko para maka-attend kahit na late pa ako. Salita naman ulit si Amy. Ikaw, Kim Jin. Biglang binabaan na nga ni Jin Hyun si Amy at di na pinatapos ang sasabihin. Nagulat naman dito si Amy sa ginawa ni Jin Hyun. Ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Salita naman si Kang Min. Mukhang andito na ang lahat, kaya naman umalis na tayo Amy. Dagdag naman ni Kang Min. Dahil siya naman ay naging top rank sa national, kailangan siya na ang bahala sa sarili niya. Salita naman si Sang Min. Tama, hindi na tayo maaaring mag-antay pa, kaya naman umalis na tayo at mauna. Tatawagan ko na lang si Jin Hyun ulit mamaya. Sa isip naman ni Amy. Itong kumag na eto, paano kung bumagsak siya, kailangan niyang umulit-ulit ng klase. Ang lahat ay nag-aaral ng mabuti sa pangunahing klase, kaya madali ka lang may iwan. Aya ulit dito si Kang Min. Tara na. Amy. Sa isip naman ni Kang Min. Arogante ka, kahit na ikaw pa ang top rank sa national, ang pag-aaral sa medisina ay iba. Lumipas na ang 3 araw na pag-aaral nila sa osteology. At hindi naman dito nagpakita si Jin Hyun. Salita naman ng mga estudyante. Sobra yun. Pakiramdam ko na abuso ang utak ko dahil sa pagdagsa na kaalaman. Marami tayong natutunan dahil 2 araw tayong puyat ng magkasunod. Nag-aalala si Amy at patuloy naman na nagbubulungan ang mga babae at sabing. Pero pag wala itong klase, sa tingin mo makakaya niya kayang makahabol? Si Kim Jin Hyun ba? Ano kaya ang ginagawa niya? Ginagawa niya talaga ang gusto niya, di ba? Determinado naman dito si Amy. Kim Jin Hyun, hahanpin kita, pipilitin kitang eye tutor o kung ano paman. Napangiti naman si Kang Min. Kim Jin Hyun, hindi talaga siya nagpunta, tama ba? Sagot naman ang lalaki. Tama, baliw na siguro siya. Sa isip niya siguro ang university level ay kaparehas ng sa SAT. Nakakatawa talaga ito kapag bumagsak siya. Nakita naman ni Kang Min si Sang Min na naninigarilyo sa gilid ng sasakyan. Lumapit naman si Kang Min kay Sang Min. Lee Sang Min, maganda ba ang ginawa mo sa osteology? Napabuga naman ng usok si Sang Min. Well, kaparehas lang ng dati. Sa isip naman ni Kang Min. Well, ang kagaya niyang lalaki ang karapat-dapat na tawagin kong rival, hindi kagaya ng pangkaraniwan na yun, ang pamilya niya ay kahanga-hanga. At siya ang kapatid ni Lee Amy. Nag-abot naman ng fist bump dito si Kang Min. Hindi ako papatalo sa iyo sa mga pangunahing klase. Galingan natin. Nagulat naman si Sang Min. HMMM. Sure, good luck. Pumunta naman ang eksena kay Jin Hyun kung saan natapos na niya ang proyekto. Hindi talaga ako nakapunta.
Lapit naman ang manager at nag-aalala. Ayos lang ba talaga sa'yo na ipagliban ang astrology? Ngiti naman si Jin Hyun. Ayos lang ako. Hingi naman ng patawad dito ang manager. Pasensya ka na. Ngumiti naman si Jin Hyun na may kasamang kinang. Tapusin ang kontratadong proyekto, ang mas mahalaga kesa sa personal kong pera, ay hindi, pag-aaral pala. Sa isip naman ni Jin Hyun. Alam ko na importante itong pundasyon ng klase, pero simple lang, alam ko na kasi eto. At hindi naman ito mandatory. Napangiti naman si Jin Hyun habang natulo ang laway sa pananabik. Matatapos na ang lahat sa loob ng ilang araw, ang aking stock. Salit naman ang manager. Mr. Jin Hyun. Bakit hindi tayo mag-usap ng pribado panandalian? Pwede ka bang pumasok sa aking kwarto sandali? Sang-ayon naman dito si Jin Hyun. Nagsalok na nga sila ng kape sa loob ng kwarto. Napatanong naman dito si Jin Hyun. Anong maitutulong ko sa'yo? Sagot naman ang manager. May gusto lang ako sa iyong itanong, marahil, pagkatapos mong graduate sa university. Interesado ka bang magtrabaho sa Mindboy? Nagulat naman dito si Jin Hyun sa alok ng manager. Patuloy naman ang manager. Sa kabila ng hindi pa malaki ang Mindbio, napakalaki naman ang potensyal naming na lumaki. Sa hinaharap walang kaduda-duda. Itatayo ko itong kumpanya na maging isa sa pinakamahusay na bio companies sa bansa, kaya naman gusto mo bang tahakin ang kaparehas na landas sa amin? Pag-isipan mo ang sagot, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang offer na maaari. Sa isip naman ni Jin Hyun. Hindi naman nabago ang pumasok sa company pagkatapos ng graduating mula sa medical school pero, Mindbio, ha? Kahit na maliit pa lang ito sa ngayon. Sa loob ng ilang taon, ito ang manggagana sa bansa bilang biotech company. Kung maaari akong makakuha ng executive level na posisyon sa hinaharap, paniguradong hindi masamang offer ito. Pasalita naman dito si Jin Hyun. Ako. Abangan natin sa susunod na episode kung ano ang sasabihin ni Jin Hyun.